Cześć! Dzień dobry! Tu ja April razem z Rugino i jedziemy nad morze. Oh my God, nahirapan na tayo sa kalisod nito. So anyways, ang ibig lang palang sabihin nun ay, hi, it's me April together with my family and we're going to the seaside. Yes, you heard me right. We're going to the seaside. So ayun na nga. Dahil yun lang naman yung alam ko na Polish, so hanggang doon lang muna yung aking maisi-share sa inyo mga auntie. Gusto kong matuto ng kahit konti lang na Polish kasi nga ngayon yung aming anak ay nagsisimula ng ipasok namin sa jiu-jitsu training, mga ganyan-ganyan. So pag ako na yung maghatid at si Josawa ay nagtrabaho na, kailangan ko nang mag-communicate dun sa instructor kung ano na yung mga improvements ng aking anak, kung siya ba ay nakikinig or mga ganyan-ganyan. So kailangan ko na talagang matuto ng Polish. Pero hindi talaga madali yung kanilang lingwahe mga auntie. Pero laban lang tayo dyan. Unti-unti matututo din tayo. Kailangan lang ng determinasyon. Char! So balik na nga tayo dito sa amin. Kami nga ay bumabiyahe patungo sa seaside. Pero habang kami ay bumabiyahe, at ayan, kumakain muna ako ng mangga. Kailangan talagang kainin yung mangga kasi nga napakamahal nito. Ewan ko sa peso, parang almost 100 na ata yung isang piraso. Isang piraso lang ha. Tapos binigyan ko yung anak ko, ay ayaw niya kasi nga maasim daw. Pero masarap naman yung mangga nila dito. Ibang klase nga lang to ng mangga natin sa Pilipinas. Pero ang sarap-sarap din ng mangga na to. Crunchy siya. Tapos manamis-tamis. Sana all manamis-tamis. At ito na nga yung pinaka-exciting na part. Tayo ay dumating na dito sa lugar kung saan namin gustong pumunta. So ayan yung beach nila dito. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda din ng beach. At ngayon pala ay maraming tao kasi nga ini-enjoy yung summer kasi ilang weeks na lang ay magiging autumn na naman. Taglamig na naman dito sa Poland. Kaya ayan. Pero hindi kami nagtagal dito sa beach kasi nga mahirap isuot-suot yung aming stroller sa sand kasi kami ay malulubog dyan sa stroller pagka itinapak namin yan sa sand. Kaya heto, naglalakad-lakad na lang kami, nag-strolling dito around the corner, charis. Yes, dito naglalakad-lakad muna kami. Pero ang laki pala ng lugar na to, no? At ang ganda-ganda ng mga tanawin nila dito. Sobrang ganda ng paligid nila. Medyo malaki din ang city na to, no? Kumpara nung mga nakaraang seaside na napuntahan namin, yung mga lugar kung saan kami nagpupunta noon na mga seaside, itong lugar na to, medyo malaki din talaga. At hindi lang ito ang pwede nyong gawin dito. I mean, hindi lang dito ang pwede nyong puntahan na lugar. Kasi dito is malapit talaga ito sa beach, no? Tapos na merong mga nakapaligid na condos, mga restaurants, mga ganyan. Pero doon sa nadaanan namin kanina, may port din. Sa port din na yon, nakita ko lang naman nung nadaanan namin, medyo malaki din siya. Tapos, pwede ka daw mag-stroll din. Pwede ka din yung mag-stroll sa port. Malaki na siya, tapos may mga magandang tanawin doon. Kaya nga sa isip ko, gusto ko din makapunta doon pagkatapos namin dito. Pero parang medyo malabo ata makabalik. I mean, makapunta kami doon sa port kasi nga dito pa nga lang, sobrang laki-laki na. Hindi ko alam kung saan kami pupunta nito, no? Iwan ko kung saan ang end nitong aming pupuntahan, aming nilalakaran kasi nga sa sobrang laki naman talaga. Pero ayan, kami ay patuloy lang sa paglalakad. Saan man kami dalhin ng aming mga paa, charis. At ang masasabi ko lang sa lugar na ito, no, kung gusto mo talagang ma-explore ang lugar na to, kailangan mo talagang magstay ng overnight or mga 2 days dito sa lugar na to para mapuntahan mo yung mga tourist spots nila or mga attractions nila dito sa lugar na to. Kasi kung kagaya namin, hindi nga kami nagplano na pupunta kami somewhere today, kaso nga lang, na-board ang auntie nyo. Sabi niya sa Josawa punta tayo saan? Tapos may isa pang bata na
sabi niya na punta ng seaside or sa beach, ganon-ganon. Kaya napagpasyahan ni Jusawa na dalhin kami dito sa lugar na to. At alam nyo ba na parang mga 11 plus na ata kami nag start ng biyahe. Tapos yung biyahe is mga parang mga mahigit 2 oras yung biyahe papunta dito sa lugar na to. So, tapos maglalakad-lakad pa kami. So, wala na talaga kaming oras para puntahan yung iba pa nilang mga magagandang paligid. Kahit nga yung park nila na daanan namin, ang ganda-ganda, ang daming mga bulaklak na nakahilera doon, mga ganyan klase-klaseng bulaklak. Tapos yung park nila ang laki-laki. Basta ang laki talaga ng lugar na to. So kailangan talaga kung pupunta kayo dito mga ante, kailangan nyo mag-spend ng mga 2 days dito para malibot nyo yung buong lugar. Yung buong lugar kung saan yung mga magagandang spot ay malilibot nyo talaga na hindi kayo nagmamadali or kung parang hinahabol kayo ng oras, mga ganon. Kagaya namin ngayon, ayan, dito lang talaga kami nakapag-stroll kasi nga wala na kaming oras. Ilang oras din kami nag-stroll dito, para mga 2 oras. Kaya pag bumalik kami sa aming bahay ay mga parang mga around 6 na ata kami makakarating, mga ganon. Or hindi ba, parang mga medyo late na, no? Kung kami ay magtatagal pa dito, kung gusto naming libutin yung mga nadaanan namin, ay talagang late kami pag uwi. Tapos, hindi naman ako nagdala ng maraming gatas or pa dyan ng aking mga bibes. Kasi nga, akala ko parang mga 1 hour plus lang yung biyahe, parang 2 oras mahigit pala. At ayun na nga pala, no? Sa aming paglalakad ay may nakita yung aking Junakis na naliligo dyan sa fountain, kaya nakiligo na rin siya. At kahit nga malamig yung tubig dyan sa fountain, ay talagang tingnan nyo naman yung aking anak, nag-i-enjoy siya dyan. Pero natatakot talaga ako dyan kasi parang mai-slide siya. Sabi ko sa kanya, dahan-dahan kasi nga, nako, tayo dyan, agoy. At pagkatapos niya diyang maligo, ay patuloy na naman kami sa aming paglalakad. At tingnan nyo naman talaga yung paligid nila, no? Sobrang ganda talaga. Parang one day gusto kong bumalik dito, tapos mag-spend ka na ng mga 2 araw, mga ganon gusto ko. Pero hindi pa muna ngayon kasi nga wala pa tayong mga budget para dyan sa mga gala-gala. Unahin muna natin yung ating mga pangangailangan sa araw-araw, hindi muna yung mga gala-gala na dyan. Kasi ngayon, yung Diyosawa ko lang may trabaho, kaya wag na tayong mag-aano dyan. Be happy kung anong meron tayo, at be happy kung saan na tayo nakapunta. Ganun lang yun. Diba? Wag na i-stress yung ating mga sarili kung anong meron, kung anong hindi natin kayang abutin sa ngayon. Soon, maabot din natin yan. And that's it for today. Papa! Love you all, guys! See you in the next videos!